Muli, batiin po natin ang magandang hana bilang pagsalubog sa ating minamahal na naluhigan, Governor Dr. Helen Tan! Mga naghali ko, Governor Dr. Helen Tan, maraming salamat na po agad sa inyong ibinahating biyaya para sa mamamayan ng Barangay Market View. Napiling din po natin ha, kanina pa ang ating Vice Gobernador, Vice Governor 3rd Alcala. Kasama rin pong sumaluto na first sa ating unang barangay ng Market View, si Kapitan Joven Guntay. Magandang hali po, Vice Gov and Governor Dr. Helen. So bago ho tayo mag-umpisa ng ating programa, makinig ho ng mensahe galing ho sa ating mga namumuno. Natako po muna tayo sa blessing ng ating pong dump truck na ibinahagi ho ni Governor Dr. Helen Tan muna sa sarili ni Sika program ni Governor Dr. Helen Tan at ng serbisyong tunay at natural. Ang ating pong blessing ay pangungunahan ni Father Richmond Amado. Sige po, hindi pasimulan po ang pagpapaspas po ng ating dampak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Si Kristo na anak ng Diyos at dumating sa daigdig upang nagtupunin ang nagkawat ang watak na mga anak ng Diyos. Anuman dahil sa kinaghahatid sa mga tao para magkatipon-tipon, ay pawang na ayos sa linya ng Diyos naghahat pag-isahin ang mga pinaglalayo na magputok at ilog at magkakahiwalay na po. Halina manalangin sa Panginoon upang kanyang paspasan ang nagsiguwat may kinabang sa mga daan at sasakyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang mapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin yung aking Ama. Mula ngayon, kilala siya at inyong nakita. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoong Jesus Cristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyong kapasyan, pinagkatiwala mo sa mga tao ang dapat gampanan sa daigdig nito. Ipagkalo mo sa mga maglalakbay, sa pamamagitan ng sakyan, ang paglingap sa kaligtasan ng tanan, sa kalampag paroon sa gawain o sa pagdidimang, ipadmang si Kristo'y kasama sa daan, bilang Panginoong nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po'y sumasawad sa lipunan, pinag-usapin natin po yung Kristo. Ang aming sumasalamat ka sa waling ng alalo, mapasami at kariyan mo, sundin ang loob mo sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon namin ang ating sa araw.
Natawagin mo kami sa aming mga sala. Tama ng pagkakatawad namin sa mga masala sa amin. Pinakit katiwala din po ang aking pong langkar na ito. Hindi po sa lahat ang sasakay sa lahat po ng mga malaga dito ating pong sabihin. Aba, Ginoong Maria, napuputo ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga naging anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kami mamatay. Patubayan kayo ng pong may kapal sa inyong paglalakbay upang sunod yung kapayapaan at maghating pagdating sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pusta po ating meron at kaliwa, kumayo kayong mapayapa. Congratulations po. Maraming salamat po, Father Richmond Amado. Ngayon naman po, inaniyahan po natin, Governor Dr. Hernatan Vice Gov. Alcala, ating po ng barangay, Kapitan Joven Gunday, at ang ating po mga kagawad para naman ho sa ating hong lagdaan ng Deed of Donation. Ito hong Deed of Donation, ito po ay katunayan na ang dump truck po na ito ay donasyon ho mula kay Governor Dr. Hernatan at ang servisyon tunay at natural, ito po ay sa inyo na ho sa Barangay Market View. Palakpakan naman po natin, Governor Dr. Hernatan. Palakpakan po tayo. Ito po pala ay mula sa Philippine Gitan Foundation Incorporated. Palakpakan po natin ang Philippine Gitan Foundation Incorporated. Maraming salamat po. Picture lang po muna tayo. Asan po yung ating mga kagawad? Lahat po ba ng kagawad po natin? Ilayan ko po. Okay po, ngayon naman po tayo po ay magsisimula na ng ating pong programa. Okay na po ba? Okay na po. Okay. Tayo magsisimula na po ng ating pong programa. Mabilis ang pagbati ho, magandang tanghali po. Of course, sa ating pong ina ng lalawigan, palakpakan po natin Governor Dr. Helen Tan, sa ating pong Vice Gobernador, Vice Governor Ferd Alcala, sa ating pong ama ng Barangay Market View, Kapitan Joven Gunday, Kap. Magandang hapon na po sa inyo sa ating mga kagawad sa bumubuo ng Sangguniang Barangay. Isa-isahin po kayo. Magandang hapon po. Kagawad Hazel Delizo, Kagawad Roberto Pedernal, Kagawad Edwin Napoli. Kagawad, magandang hapon po. Kagawad Vernon Enriquez, Kagawad Jesus Boseta, Kagawad Joel Azalon, Kagawad Rolando Bunag, at Kagawad Rojan Katipak. Ganun din ho sa ating mga admin staff, sa ating Barangay Secretary, Sir John Benson Bermejo, Mama Lynn Perez, our Barangay Treasurer, magandang hapon po. Sa ating pong EA Technical Support, Sir NJ Aniroy Barsibas, Sir, magandang hapon, at Sir Eric Manero, our pong Executive Assistant Barangay Administration. Magandang hapon po. Ating pong pakinggan ang mensahe, pagtanggap at pasasalamat mula ho sa ating pong punong barangay. Palakpakan po natin, masayang-masaya, Kapitan Joven Gunday. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa atin pong ginagalang punong lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Sa atin pong Vice Governor Anacleto Alcala III, Boss. Sa atin pong kay Father po. Sa mga kasamahan kong nanunungkulan sa Sangguniang Barangay, ng Barangay Market View. Sa inyo pong lahat, sa kapwa ko naninilbihan sa barangay, sa inyo pong lahat, muli po, magandang hapon po. So, napakapalad po natin
sapagkat nandito na po yung atin pong isa sa tutugon o tutupad sa isa sa mga layunin natin sa barangay. Tinukoy po natin na ilan sa mga pangunahing tututukan natin, kasama po dito yung solid waste management. Subalit hindi nga po natin magawa ng lubusan sapagkat may kakulangan po tayo sa kagamitan. Partikular po yung truck. At batit naman po ninyo, ayaw ko nang balikan. Pero, nga po, nawala po sa atin yung truck. So, ginawan po natin ang paraan. Humiling po tayo. At pansamantala, habang wala, ginamit po natin yung 2 cab. Nanghiram po tayo sa junk shop ng truck. At kahit paano po, ay natugunan naman natin yung ating problema sa basura. At gayon din naman, in fairness sa pamahalaang panglunsod, sila po ay nagpahiram po ng truck at ito po ay nagagamit natin sa itinakda nilang araw. So sa pagkakataon naman pong ito, atin na po yung ating pong garbage truck. So makakapag-adjust na po tayo, magkakaroon na po tayo ng maayos na schedule. Mga kabarangay, kung mapapansin po ninyo, wala po kaming binibigay na schedule ng collection po ng basura. Maliban po, pagdaan po ng multicab, bubusina, sisigaw, andyan na po ang basura. Wala po tiyak na oras sapagkat ayaw po namin mapakompormiso sapagkat yung pong 2 maliit na truck ang nagagawa lamang po nitong kolektahin ay napakalimitado. 4 na balik mula dito papuntang landfill. So napakapagod po sa ating mga empleyado, sa resources din po ng barangay, yung pong gasolina sabi nga po yung napakagastos. So sa pamamagitan po nito, magiging minimal po yung effort po ng ating mga basurero, makakapag-schedule na po tayo ng maayos. Bawat purok, bawat kalye, may kanya-kanya na pong araw. Ang pakiusap lang po natin, sundin po natin ang tamang ibibigay po namin oras at araw ng pagtatapon ng basura. Tayo po dapat ay ang basura hanggat maaari segregated. So, kami po ay kumuha din ng 4 na pushcart na kukolekta naman po dito sa malalaking kalye. At dito po namin susubukan o ipapilot yung po tinatawag na segregation. Bawat araw may koleksyon, pero bawat araw may kanya-kanyang uri ng basura na itatapon. At ito po, utay-utay, sana po magawa natin sa ibang purok. Pero pansamantala po, andyan na po yung ating truck. Ang schedule po ng pagtatapon ng basura ay atin pong intayin. Maging disiplinado lang po tayo sa ating pong mga ilalabas na basura. Dapat po nakatali. Nang sa gayon paglabas natin ay hindi po siya may kalat o kalkalin ng aso. So muli po sa inyo po lahat, hinihiling po ng inyong lingkod na sana po ay manatili po yung inyo pong pakikiisa sa programa at proyekto ng Sangguniang Barangay, gayon din po ng pamahalang panglusod at gayon din po ng pamahalang panlalawigan. Napakalaga po ng suporta ng bawat isa. So muli po, Gob, Vice Gob, in behalf of the Sangguniang Barangay ng Barangay Market View at sa amin pong mga mamamayan, maraming salamat po sa inyo pong ipinagkaloob ng garbage truck. Muli po, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa ating pong ama ng barangay na Pinang Joven Gunday. Ang malinis na kapaligiran ay susiho sa malusog na pamayanan. Ngayon naman ho, ay ating binabati pa, nakalive tayo sa Quezon Provincial Information Officer Duduwin. Magandang hapon. Pakinggan naman ho natin ang ating hong mensahe mula sa Vice Gobernador ng lalawigan po ng Quezon. Palakpakan po natin, Vice Governor 3rd Alcala. Salamat, Dave. Magandang tanghali na ho. Parang natunaw na agad yung Jollibee nyo, Eh, isa pa. Dessert naman. Ayun po, may ice cream. Magandang tanghali po! Kayo po ba yung masaya ngayong tanghali ito? Bakit to? Dahil meron po kayong bagong truck. Naka-Jollibee pa. Nakita nyo pa si Ma'am? Nakita nyo pa ako? Yeah! Una, siyempre, pagbate sa ating pong minamahal na ina ng ating lalawigan, Governor Dr. Ella. Palakpakan po ulit natin si Ma'am.
Yun naman, iba na sa inyo si ma'am, mataga rito rin si Gob, di ba? Diyan ang kanyatiya. Ano po, kayo na po naghihintay sa inyo, ma'am. At syempre po, sa ama ng ating barangay, ang aking pong kaibigan, alam niyo po, may kwento ko sa inyo ng maigsi lang. Swerte ho kayo, at meron po kayong ganitong ama. Ay, kwento lang ho niya sa akin yan. Sabi niya, Vice ko, parang namumblema kami sa basura. Oy, anong gagawin ko? Hindi naman ako naghahakot. E di, sa madaling salita, sabi ko, sige, tingnan natin. Hindi na idulog po natin sa ating pong minamahal na gobernadora. Ang problema, siyempre, hindi rin po kaya ng pamalaang lunsod na ma-provide lahat dahil malaki rin po ang responsibilidad ng ating pong city government. So, ang ating lamang pong kayang gawin, katulad nga po nito, na-relay ko po yung mensahe at dinisisulat po ng ating minamahal na gobernador, sige, ating tulungan. Galing po sa sariling pagsisikap ng ating pong gobernador. Hindi po naglagak dito ng pondo ng pamahalaan. Sarili po hindi mamere. Kaya pala po natin si ma'am. At dahil nga daw, maraming kamag-anak dito si ma'am. Ako din, marami rin kamag-anak. At ako'y laking market view rin naman ho. Eh, malapit to sa aming puso ang barangay market view. Kaya ho, ito siguro yung December po na ikwento sa akin. Tapos, naitulog po natin kay Gob. At siyempre kay RD, kay Boss Ronel Tan. At ngayon, February, naibigay na po kagad. Ganun po kabilis pagka mayroong magandang ugnayan ang ating pamalaang pangalawigan, Idsod, at barangay. Panalo po kayo. Kaya palapakan po natin ang ating gobernador. At siyempre, ang inyong kapitan, si Paring Gawin Dungay. Tumanda ng 3 taon. Ano? Sabi ko sa'yo, kala mo'y madali. At syempre, hindi naman umasa katuparan yan kung wala ho yung kanyang mga sundalo. Hindi naman ho kung ano yung gusto ng kapitan, masusunod basta gusto lang. Kailangan po idinudulog yan sa inyong mga barangay kagawad. Nandito po ang inyong mga kagawad, mga kaibigan po natin. Isa-isay na po natin yung kanina pong gano'n ng holy water, si Father, binabasa natin si Father. Nagbindisyon tinamaan si Obed, ay lapnos ang balat naman May paring Obed, pwede na, malapakan po natin. Sabi na pag nag-ano si Father, huwag kang mapakalat-kalat. Kasi naman, ayun, lapnos. Ay sabi naman ni paring Obed, hindi naman ako sinabihan At syempre po kay Ate Hazel, kay Kagawad Hazel. Ate Hazel, ayun. Si paring, naandyan din si paring Delicio. Ano? Ako kasi mas magaling ito sa iyo Ay, paano? Magsain na doon. Siya? Ay, very good. Magsain na. At siyempre po, sa ating pong kagawad Edwin Apulay, bagamat wala ko siya, binabati natin. Kay paring Edwin, sa aking pong kaibigan, kay paring Berlon. Napamo natin si paring Berlon. Pag hindi kami nakapagbigay, ang aking kasunod na naisip, ayan, si Paring Berlon, meron yung sinasakay niya yung kalapati. Ay, kukunin muna natin at pang-iikot natin. Madali yung kausap yan. Papayag ko yan. Talampang po natin, Paring Berlon. At siyempre, kaya Kagawad Buseta, ikaw pala pa rin, Jesus. Ba't nang nagpindisyon yung lumapnos din? Kay Kagawad Buseta, at siyempre, kay Paring Joel, Asiron, pare, panakpo po natin, Paring Joel. At si Kuya Rolly, Bunag, ang tama-tama, Committee of Environment kaya ata, pare, Ayan, siya bala. Pagka mag-iikot, ang mga basura, yan, si Kagawad Bunag po, ang ating lalapitan. Palakpakan po natin si Kagawad. Siyempre, sa ating SK, kay Rojan Katigbak, Rojan. Sa akin pong kaibigan, kay Paring Eric Manero. Yan din po. Yan ang namumulito talaga sa akin. Talaga naman kahit may session, text pa text na may tawag pa. Naniliguradong maigi. Kay John Benson, Barangay Sec. Nasaan si Sec? Pailin, kay Tres. Nasaan si Tres? Ano po, magandang hapon. At syempre kay Aderoid Barsebas, EA, for technical support, tibay. Sa inyo pong lahat, muli isang magandang tanghali po. Magandang tanghali. Ayan. Yun lang, hindi ko na papakabahin pa. Sa lahat na nandito ngayon, ating 4K,
lahat po ng mamamayan, lahat po ng mga justice, lahat po na naglilingkod sa barangay. Gusto ko lang po ipabot sa inyo na bagamat po malaki ang ating lalawigan, ang aming pong pagtulong, pagtingin, i-governor ng inyong pong lingkod ay lagi pong hindi kayo mawawala sa aming pong puso at damdamin. Dahil bukod do, kami ay taga rito, Tubong Lucena, laking Market View, laking Panto. Ayun po mga gusto namin makatulong ko sa inyo nang sa gayon ay maibsan naman yung pang-araw-araw nating problema. Marami na, di ba? Mataas ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang lahat, may problema sa ganito. Yung mga ganitong bagay naman no, isa na kami makatulong sa ganitong maraan. Siyempre, hindi rin naman no, may isa katuparan yan kung wala pong suporta ang ating pamalaang panlunsod ng ating pong Mayor Mark at Vice Mayor Dondon Alcala, kasama ang mga city councilors. So it's a collective effort po. Kailangan nagkakaisa ho tayo. Ito ho yung panahon na dapat nagtutulungan. Kung hindi kayang i-provide ng ibang ahensya, hindi kayang kulang ang intervention ng pamalang lokal, pwede nyo pong lumapit sa pamalaang panglalawigan. Nang sa gayon, tulad ho nito, ang makikinabang ay mamamayan. At sa ganitong pagkakataon, mamamayan ng Market View. At sigurado ko, dahil ito'y naka-vlog, ay sunod-sunod na barangay na po ang lalapit sa atin. Basta, kaya ni ma'am, ako'y taga-sabi lang. Malaga po, nagkaroon po ng agarang lunas yung ating pong paulit-ulit na problema. Problema sa basura, hindi ho kasi biro yan. Yan ho kasi, magiging kasunod na problema niyan ay kalusugan naman. Di ba? Pagkatapos sa kalusugan, problema ng ekonomiya naman yan. Dahil hindi ka makakapagtrabaho dahil deteriorated na ang iyong health. Paano ka papasok sa opisina? Paano ka papasok sa school? Nanganganak po yan. Hanggang sa maging problema na ng edukasyon, problema ng lahat. So isang maliit na problema, nagkakaroon ng malaking impact. Kaya sa mga pagkataong ito, salamatan po natin muli, Governor Dr. Relatan, ang inyo po, mga naglilingkod sa barangay, sa panguna ni Cap Joven, Dungay, palapakan po natin. Mabuhay po, mamamayan ng Barangay Market View, at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating pong ama, namumuno sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, Vice Governor Bert Alcala. Palakpakan po muli natin. Huwag na ho nating patagalin, atin hong pakinggan ang mensahe mula po sa naging daan para ho maihandog, maihatid ang dump truck na ito dito sa Barangay Market View, ang ating pong ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan! Maraming salamat po. Sige po, na po kayo. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Kanina pa po ba kayo dito? Pasensya na po ako. Galing po ako sa Camp Dakar, no? At may event din po doon. Papatiin ko lang po siyempre ng mabilis sa ating pong mga naglilingkod sa barangay. Kay Kapitan Joven, palakpakan po natin siya. Gusto ko lang po makilala mga kagawad ng barangay, Kagawad Hazel. Okay? Uy, nag-iisang babae si Kagawad Hazel. Kagawad Roberto Padernan. Ayan. Kagawad Edwin Napule. Wala siya dito. Kagawad Vernon Enriquez. Wow. Kagawad Jesus, nandito lang pala si Jesus eh. Father Jesus. May pa isang Jesus, oh. Pinsan ko yan. Si Kagawad Jesus Bozeta. Okay? Kagawad Joel Aceron. Si Kagawad Rolando Bunan. Okay? At syempre si SK Rojan Katigba. Okay? Binabati din po natin ang Barangay Secretary, si Sec. John Benzon Permeco. Ay. Alam mo, may batchmate akong Permeco. Di taga dito din. Malo. Marilu. Dito mo. Okay, kasabay ko yan naglalakad sa aming bridge. Si Tres Maylin Perez. Ay, Tres. Executive, wow, social ng barangay nyo, ha? Meron, sa opisina ko, may ganito din. Executive Assistant, NJ Aniroy Barcebas. Hi! At si EA for Barangay Administration, Eric Manero. Asan si EA Eric? Oh, yun pala yun. Sa lahat po ng appointed officials, tamo, nagda-traffic sila doon. Pasensya na kayo, hinarangan nyo ang daan. Hindi ko ito inutos, ha?
kayo nagkusang magharang nito. Okay. Sa ating mga PHWs, daycare worker natin, sino pa? Kababaihan, ating pong mga senior citizen, nagpagdaan ko doon, maraming senior. Siyempre, mga tatay ng tahanan na nandito po, justice, sa lahat po ng mamamayan dito sa Barangay Market View, kalakbay ko po siyempre ating masipag, nakatuwa, ang mahal nyo, Vice Governor Third Alcala. Palakpakan naman natin si Vice. Okay? So, masaya ba kayo ngayong araw? Binabati konti ang inda, no? Masaya kayo? Ayan. So, pagka may magpapala, dyan po si Father Mon, si Father Mon, no? Basta merong mga pagpapala na natatanggap, dapat laging may pagpapasalamat sa inyong puso. So, nandiyan na po yung garbage truck sa laki ng barangay nyo. Alam niyo po kahit saan lugar, problema ang basura. I remember, isang bayan na nabigyan ko, Dolores, Quezon. Problema din, may isang malaking barangay doon, Barangay Santa Lucia, wala pang garbage truck yung bayan. Pero ang laki ng barangay, nabigyan ko. Hindi po ako governor noon, congresswoman pa ako noon, no? So yung problema sa basura, it's anywhere, no? Kahit saang parte ng ating bansa, ng ating lalawigan, laging problema, no? Kaya essential yung ganito na meron tayo na nagkukolekta ng basura, okay? Kaya responsibilidad naman ninyo na mga mamamayan na properly segregated, yun pong inyong mga basura para doon sa point ng pick-up ay pagkuha ng ating basurero, especially yung in charge po na magkukolekt sa inyo, yung driver o kung sino man po na labor na gagawa nun at hahakot, ilalagay natin ang kanilang kalusugan at risk, no? Kasi basura po yun, no? So, maging responsable po kayong mamamayan dahil may nahakot na, alam niyo po, it's not enough, no? Hindi ganun kalaki, pero hindi yun sasapat to cover everything, no? So, yung may kakayanan, kaya nyo magdala sa landfill, dalhin nyo po yung inyong basura. Kung wala, then magkaisa po kayo na itong sasakyan na ito ay magagamit properly. Ma-maintain po ninyo dito sa barangay. Ang driver, syempre, sa inyo. Ang gasolina niyan, sagot na ng barangay. Yan po yung mga kagastusan, no? Para po ma-operationalize natin yung paghakot ng basura. So, palagpakan po natin. Hindi po yan galing sa pamahalaang panlalawigan. Di ko alam na pinagyan ng speaker, pero galing po yan sa pamilya namin. Handog po namin sa inyong barangay, no? So, ang tawag po namin dyan ay Sariling Sikap Program. So, yan po yung mga advokasya na sinimulan namin ng asawa ko since 1991. No? So, marami po yan. Hindi lang po dito, pagpapaaral ng bata, pag-support sa iba't ibang organization. Yun ay mga pamamaraan namin ng pagbabahagi ng pagpapala ng Panginoon na ibinibigay sa amin. No? So, samantalahin ko din pagkakataon, hopefully by the coming months, ang ating lokal na pamahalaan, si Kuya Mark, ang ating pamahalaang lokal ng Pagbilao at ng Tayabas ay uupo dahil may nakausap po ako na isang kumpanya na po pwedeng maglagay po ng pag-process ng basura. Hindi po ako fan ng landfill, no? Bakit po? Kasi landfill, open po yun, no? So, sumasama sa hangin ang dumi o bakterya o kung anumang sakit na pwede. Yung langaw, nadadapo doon, dadapo po sa pagkain ninyo, no? Still, hindi safe, no? Nauubos, napupuno ang landfill, hahanap na naman tayo ng panibagong landfill, tama po. So, we want yung bagong teknolohiya kung saan pinuproseso na po ang basura, no? So doon, nag-automatic segregation, pumunta po doon ang provincial administrator namin, ang provincial planning and development officer natin sa Bohol, sa Cebu, para tignan po yung technology na yon. And I hope madala po natin
dito sa ating sa Quezon, ipapilot po namin dito sa Pagbilao. At ang target municipalities po natin, Tayabas, Lucena, and Pagbilao. One in Gumaca. Target municipalities namin is Gumaca and Lopez. And we'll see kung ito ay mas magiging effective na pamamaraan. Okay? Still, ganun pa rin po. Kung kinukolekta ng barangay, yung basura, ganun pa rin. Kukolektahin pa rin. Tapos doon po sa processing, dadalhin yung basura. No? Out of it, I believe may iba-ibang technology. Yung nakita ko sa kanila, ginagawang hollow blocks. No? That can, I think, ginagamit ng kumpanya in return para mapakinabangan nila. Meron nga yung tinatawag na waste to energy, pero pinag-aaralan, tinitingnan pa namin dahil wala pa talaga sa Pilipinas at wala pang successful din na nadadala dito, pero meron sa ibang bansa. But we'll see, no? Yung mga development. But hindi pwede maghintay. Basta sa akin, importante po yung basura, no? So, maging responsable po kayong mamamayan. Especially may Dumakaa. Tama ba ako? Dumakaa River po tayo, na sana ay hindi po kakalat sa Dumakaa River yung ating pong mga basura o hanggang kung hindi ko alam kung connected yan sa iyang river para po mapiprevent natin ang pagbaha natin, no? So, yun po yung magagawa. Pagdagdag ng pagbabalita, kayo po mga taga-Lucena, malapit po dito sa Kapitolyo. Pwedeng lakadin papuntang Kapitolyo, di ba? So, tinatanong ko kay Kapitan, kung nandito ba yung hanging bridge? Nung bata po ako, dyan po ako sa... Anong puro ko atis? May atis ba? Atis Street? Okay. Doon ako sa may mga armamento, okay? Dahil sila yung sikat sa Market View, I believe, noong unang panahon and still now. So, pagkatapos po ng chapel, bababa po kami dyan, nandyan po lolo't lola ko, si Lolo Vidal, yung lagi po may nakasakbit na itak. Okay? So, yung pag may nakita kayo naglalakad. So, noong unang panahon sa Hanging Bridge po ako dumadaan, papasok po sa Inverga, papunta po ako sa Palengke, tapos papasok po sa Inverga, babalik po ako dito. Umalis lang po ako dyan nung nakalimutan ko anong year, pero umalis kami at sa Palengke na kami tumira sa Barangay 9, no, ng ate ko. So, nangupahan na kami doon sa Barangay 9 ng apartment ng ate ko. I believe, third year high school siguro po ako nung umalis po ako sa Market View. So, marami pa akong memories po dito sa Market View. Nung una may crush na ako dyan eh. Sino nakatira doon sa kanto ng simbahan? Chapel natin, tapos may bahay dito. May kwapo doon nakatira. Then anyway, nung bata ako, hindi nakalimutan ko na ibibiedo noon. Basta, may crush ako doon ng bata ako. Nakachismis kayo. Nakalimutan ko na pati ang pangalan ng Piliedo noon. No? Basta, yun ang mga memories ko. Tapos dyan sa kanto na yan, sa kanto po na yan, ang ate ko po ay evening class sa Inverga ng college. Every night at 9 o'clock, ang lolo ko po ay nakatambay sa gasoline station dyan sa pagbaba na yan para sunduin ang ate ko. Okay? Tapos nalakad po sila papunta sa bahay namin. Doon po dumadaan sa loob. So, yan yung mga memories ko sa Market View. Sino mag-iisip na magiging governor na po? Di po ba? Kahit po ako, hindi po mag-iisip magiging governor. So, pagbabalik, anyway, marami pong programa, pamahalaang panlalawigan. I hope na na-experience. Alam po ni Kapitan yan. Sabi ko sa kanya, mga kagawad, dahil kayo ang malapit sa tao, maging instrumento kayo pagtulong sa inyong kapwa. No? Yung may mga problema, of course, hindi po namin na ibibigay ng 100% ang problema nyo. No? Ibig sabihin, pag lumapit sa amin, kailangan ng ganito, nakakapagbigay tulong. Okay? Yun po yung nagagawa natin. Dahil sa laki po ng lalawigan natin, pinaigting po natin yung ating social services, yung immediately na ibibigay po ang tulong. So, hindi lang po sa Quezon Medical Center, yung mga walang kakayanan, hindi pa perpekto, yung iba nagpo-post pa sa Facebook, yung iba ginagamit sa politika,
Yung iba, rehash na picture, pinupost. Kasi, alam niyo na kaya po ako naging governor, isa sa pangarap ng mamamayan ng Quezon ay maging maayos ang pagbibigay ng serbisyo. Okay? Sa medical, sa pagpapaaral, pangkabuhay, lahat ng problema. But the most basic ay kalusugan. Dahil pagka nagkasakit ka, sabi nila, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Affected ang buong family. Tama po ba? Kung ikaw ay simpleng empleyado, tamaan ka ng sakit, ang problema mo ay mararamdaman ng buong pamilya. At yun ang pinapaigting po namin. So, inaayos po ang QMC, hindi perfecto, pero marami pong nagbago and will continue to improve, no? Hanggang maramdaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ang QMC, 70 to 80% po noon at this time na pinaglilingkuran natin lahat taga-Lucena. Okay? Mga taga-Lucena po yun. Kanya, ang naging strategy po namin ni Vice Gov, ayusin din naman po ang ospital sa Gumaca, sa Bundok Peninsula, sa Infanta, sa Candelaria, para yung iba pong taga-Quezon naman, hindi nadi-deprive ng kama. Okay? So basically, yung QMC, ang services, ang pangunahing nakikinabang kayo po ng mga taga-Quezon, taga-Lucena. Ganon din yung mga tulong namin sa mga nag-aaral, namatayan, at maraming mga problema. Mga trainings namin, karamihan po yan mga taga-Lucena. So, huwag niyo pong iisipin dahil kayo po'y nasa lungsod, ay hindi po pinapansin ng pamahalaang panlalawigan. No? Palagi kong sinasabi na pag ikumpara po kayo sa mga taga San Francisco, lagi niyo pong sasabihin sa sarili niyo, mapalad po kayo. Okay? Kasi malapit po kayo. So, hindi lang po QMC, lahat po private hospitals dito sa Lucena City ay kapartner na po namin. Okay? Whether it's LUDA, car na po ang nakukuha ng mga humihingi po ng tulong. So, pagka nandun pa lang kayo sa problema, huwag po kayo magsangla ng inyong sasakyan, huwag po kayo magsangla ng inyong bahay, tapos saka po kayo pupunta sa amin. So, while nandun po kayo sa problema, nandun po kayo sa ospital, mag-aasikaso na kayo kasi ang gobyerno hindi po nagbibigay ng tulong na hindi pinapakita ay sangla. Okay? Alam niyo po yun, tama po ba? So, kailangan po yun ay proof of ng mga hospital bill, promissory note, requests, ng mga mga prescription, yun po yun. So, yun po itong meron tayo. Nagpa-survey po ako sa ating sa lalawigan. Recently, no, to check anong kalalagayan ng mga tao sa ating lalawigan. At number one, iba-ibang bayan, pero may iisa na sinasabi ang mga taga-Quezon. Okay? Whether yan ay taga-Pulilio Group of Islands, taga dito po sa Lucena, o saan mang parte, sa 4 na sulok ng ating lalawigan. At kung tinanong sila, ano pa ang pangunahing problema ng mga taga-Quezon? At alam mo po ako anong sinagot nila? Iisa lang po ang sinasabi nilang lahat. At gusto kong tanungin kayo, para patunayan kung yun din ba ang inyong naiisip na problema ng sa tingin ninyo tayo. Problema po ay sa financial. Financial. Ano po trabaho nyo? Ay, walang trabaho. Ma'am, ano po sa tingin nyo na ang problema ng personal? Ng mga tao? Yun din po, financial. Okay ng panahon. Kayo po ba'y nagtatrabaho pa? Hindi na. So, sino po sumusuporta sa inyo? Mga anak. May trabaho, anak? Yung iba, wala. Okay, sige. Bata ka pagtanong pa dito. Sa tingin niyo po, anong problema? Si tatay ay nagbebenta na banana chip. Very good, si tatay. Kasi nagbebenta ng banana chips. Kasi nag-aatikha siya maghanap buhay. Okay, sirit na. Ang sinabi po ng marami ay trabaho at pangkabuhayan. Tama? Tama po ba? Yan. Hindi. Ako nga po'y gabi-gabi, iniisip ko po yan. Marami po kami programa sa opisina. Nagbibigay po kami ng
pangkabuhayan, ng trainings para matutong magluto, manadhi, mag-electrician, mag-welding, kung ano-ano pa, beauty care, kung ano-ano po tinuturo, mag-bake, lahat. Meron po mga kumpanya na punta dito para po sa employment. Okay? So sabi ko doon, so kumusta naman? Yung mga pumasok po doon sa isang kumpanya pumunta po sa Kapitolyo tapos nag-hiring po kami. On the spot, naka-hire po kami 100 plus na mga batang naghanap ng trabaho. Pero pinapamonitor ko po yun. Alam niyo po, wala pang isang buwan, tumigil po yung kalahati. Okay? Alam niyo po sabi nila, kasi ayaw nila magtrabaho sa Laguna o kaya sa Cavite. Okay? So, yun po ang problema. Pagka lumabas ng Quezon, ayaw na nila. No? So, ang hirap. So, tulungan nyo nga po kami para mag-isip. Iniisip ko kung may papasok po ditong mga kumpanya in the future. Meron na pong mga magsisimula, mga windmill, at kung ano pa, meron pong steel company na igaganyan. So, magkakaroon po ng trabaho. Pero marami pa rin walang trabaho. So, kami, nag-focus po, naglagay ako ng photo, short at saka long term. Ang importante, bigyan ng kaalaman at kakayanan. Kasunod, tulungan na magsimula ng hanap buhay. Pero, ang hamon ay attitude, kultura. Tama po? Wala po man tamad sa Quezon? Wala. Kanya, marami po kami pinupost doon sa aming page. Pagka po nag-post kami doon, sabihin niyo po sa inyo mga apo, pamangkin, anak, try mo to. Tama po, kasi yun po yung magagawa namin para po matulungan kayo para magkahanap buhay. Okay? So, sensitive po kami sa pamahalaang panlalawigan sa problema ng tao at anong sinasabi nila na problema nila. At yun po ang hinahanapan po namin na solusyon. Congratulations sa senior citizen sapagkat napirmahan na ang Expanded Senior Centenarian Act. Ang lahat na mag-80, 95, 85, and 90 will get 10,000 pesos. Huli kayo sa palitan. Hinirmahan po kahapon kagabi ni Pangulo ang Expanded Centenarian Act. Alala ko nung nasa Congress po ako, ay pinupush po namin yan. Pero alam niyo po, paggawa ng batas, dumarating ang tamang panahon at pagkakataon. So, goal natin lahat ay maka-reach nga 100 years. Tama ba? Ayaw niyo, pahala kayo. Gusto ko yun. O, pagka nag-80, sino mag-80 po dito? Hintay natin mag-85 ka, nanay. Di ko alam ha, tingnan po natin ang implementing rules and regulation. But lahat po na mag-80 will receive cash. Cash po yun, tapos 85, tsaka 90, 95, tapos centenarian na. Kasi batas na po yun sa centenarian. Tama po? Kami naman sa provincial government, nagbigay po kami ng cash noong 2023, sa lahat po ng nag-90, yun lang po ang kaya namin, pasensya na po kayo. 90, ano ka? 95, 96, 97, 98, 99. Huwag kayo mag-alala. Pagka nagka-increase ang pondo namin, pabababain namin yung mga edad na makakatanggap. So, nakatanggap na po sila. Meron po ba ditong 95 na hindi nakatanggap? But alam ng kapitan yan, lahat po sa buong lalawigan natin, binigyan po namin ng cash. So, gagawa si na Vice Gov ng batas, ordinansa, para naman po sana pagkaya na po ng pondo. Okay po? So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pinagagala ko po makabalik dito po sa Barangay Market View at maghatid po sa inyo ng tulong pagpapala. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa ating pinamahaling na Dalawigan Governor, Dr. Helen Tan. And of course, bago tayo magtapos, ay hihingi ng souvenir picture. Kasama ho ang ating mga mamamayan ng Barangay Market View. Kasama ho ang ating Sangguniang Barangay, si Vice Governor Kurt Alcala. Halina po kayo at kasama ho ang ating mga kababayan.
sige po, tayo na lang na po. Inariyahan po ang lahat na tumayo po. Yan, para ho si ating home souvenir picture. Kasama ko si Governor Dr. Helatan, Vice Governor Helatan. Tayo po tayo, mga nasa likod ko, tayo po. Halik po kayo, sige po. Tayo po tayo, tayo po tayo. Sige na po, tayo po tayo. Salamat po. Okay. Ready? 1, 2, 3! Ngayon naman po, taas po ang kanang kamay. Naka-okay po tayong lahat. Naka-thumbs up. Everybody. 1, 2, 3! Yun, maraming salamat po. And